welcome back to my YouTube channel. At for today's video ay mag-a-update ako kung ano nga ba yung nangyari sa x-ray ko after 2 months again. So every 2 months na kayong check-up ko, and June tas August. So August 24 yung last or latest check-up ko. And then ganoon na naman yung process. So pupunta kami sa munisipyo, hintayin yung ambulance. So, kwento ko yung ambulance muna. So, nagpapasalamat ako kasi may transportation na ganun. So, mahirap pag wala kayong sasakyan. Sa kalagayan ko, okay na ako sa, pwede na ako sa kurong-kurong or kulong-kulong. Kasi nakakalakad na ako ng walang tungkod. Kaya nakakaya ko na. Pero hindi pa yung talagang matibay yung apak ko Parang medyo alanganin pa Kaya yung sa mga ganun kulong-kulong, kurong-kurong, nakakasakay na ako. Yun yung way namin papunta sa munisipyo. And then, yung sasakyan namin. And then, pwede na rin ako. Siguro sa motor, pwede na rin. Pero hindi ko pa na-try. Pero wag muna. Yung latest na check-up ko is tungkod. Pero nakakalakad na ako. Parang alalay ko lang yung tungkod. Pero nakakalakad na talaga ako. So, ayun na nga. Pwede na ako sa mga ganon. Yung transportation sa ambulance napakahalaga. Kasi kung wala kayong sasakyan, libre yun sa amin wala kang babayaran. At kapag injured ka na paa yung hindi ka nakakalakad, talagang babalikan ka ng hapon o kaya text mo lang sila pagkatapos ng check-up mo, pupunta talaga agad sila. Pero yung mga makikisabay sa amin na check-up lang, pero hindi naman injured, kaya naman nila kumuha ng sasakyan na iba, pwede, hindi talaga nila yun pinabalikan. Pero yung kagaya namin, na hindi makalakad, talagang babalikan nila. And then, gano'n na naman yung process, guys. Nandun na naman si Chad para pumila ng number namin. So, number 5 ako this time, and 6 to 10 na yung tinatawag. So, parang nalagpasan na yung number ko nung nandun na kami. So, matagal kami naghintay. Siguro mga more than 45 minutes kami naghintay kasi number 5 ako. At hindi pa yan, guys. Naabutan namin na sobrang daming senior citizen. So, yun yung inuuna nila. Nung last check-up ko kasi nung June, talagang walang katao-tao. Nung pag-upo ko pa lang doon, talaga ako tinawag. Pero ngayon, yung last check-up ko, guys, ang daming senior citizen. Yun talagang inuuna nila. Ayun na nga, guys, 45 minutes ako naghihintay. Kasama ko si Mama at si Chad. Talagang binigay na lang niya yung number kasi may work pa siya. Talagang babalikan niya yun. And then, sabi niya, pagtapos na kami, babalik naman siya agad. After 1 hour ata, bumalik siya. So, ayun na nga, guys, tinawag na kami. So, talagang tinawag na kami yung pangalan ko talagang. Ayun ko, pero nung last check-up ko, kinakabahan ako. Pero try kong hindi kabahan. Hindi ko alam kung bakit. Kasi baka maano sa x-ray, yung mga ganung bagay ba na iniisip. So, ayun na nga, tinawag na nga kami. So, pagpasok pa lang ng kwarto, ng clinic ni Doc, ang sabi ng assistant niya is, yung tumatawag ng pangalan sa labas. So, talagang natuwa ko nung sinabi. Sabi niya, talagang sinigaw niya, pagbukas pa ng pito, Doc, nakakalakad na siya! Ay, yung ganun. So, natawa naman ako, pero hindi ako tumawa. Pero nag-smile lang na, wow, sobrang pala nila. Siyempre, pasyente na nila, nakikita nilang may improvement ka, talagang matutuwa din sila. So, ayun na nga, guys. So, may pintuan pa kasi, pero wala siyang harang o kaya wala siyang cover. Parang open lang siya na basta pintuan style, pero walang pinto. Yung alam mo yung ganun, na walang kurtina. Yun, papasok pa din kay Doc. Iba yung kay assistant, tapos papasok ka pa din. Pagkita pa lang ako ni Doc, ginanon na ako. Wow! Parang hangang-hanga siya kasi nakita niya na akong naglalakad. Pero may tungkod. Take note, yung tungkod na yun is alalay ko lang. Pero nakakalakad na ako nung last August. O ngayon din, nakakalakad na ako. Parang alalay ko lang siya. Kung may bumangga man sa akin, talaga ihaharang ko talaga yung tungkod ko para hindi nila masagi yung paa ko. And then, wow, parang
Yun yung tanong, wow, parang, wow, sabi ko naman, wow, good mood si Doc. Minsan kasi guys, hindi mo maintindihan. Hindi. Naiintindihan ko kasi minsan talagang hassle yung, kaya daming ginagawa ng doktor. So, talagang iintindihan mo sila na minsan hindi sila masaya. Parang talagang hindi naman sa totaling hindi masaya. Kumbaga is parang busy sila sa araw na yun. Madami silang inoperahan, madami silang ginawa, madami silang check up, madaming aksidente, pupunta naman sa ER, tapos may schedule pala kinabukasan ng ng operation, parang ganun ba. Pero yung aura talaga ni Doc nung last check up ko, wala lang, kinento ko lang. Kasi masaya ako pag masaya si Doc na nakita akong naglalakad. Kasi siya yung nagpupush sa akin na maglakad din. So, yung talaga achievement nila din yun pag may pasyente silang naglalakad. So, ayun na nga guys. Mahaba na yung kwento ko. So, pag upo ko pa lang, ang tanong ni Doc, may lumalabas ba? Ang Ilocano kasi, dito kasi ang Ilocano kasi nun, adaba agtugtugbog ko na na. Adaba agtugtugbog ko na na. Sabi parang ganun. Pero sa Tagalog, may lumalabas ba na tubig sa sugat? Parang ganun ba yun? Yun. Yung kasi sa Ilocano ganun, agtugbog. So, yun. Sabi ko, wala. Yun nga, yung kwento ko after nung April 13 na yung talagang pinigan ni Doc ng may namatay na dugo na lumabas. Yun talagang pinalabas niya. So, pagkatapos ng check-up noon, madaming nilabas kasi ni Doc noon na ganun, na dugo, na namatay na dugo. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman siya nana. Wala siyang kasamang nana. So, parang blood clot na, parang ganun, hindi na ilabas. So, April 14 and 15, merong lumabas. April 15, wala na masyado. Talagang, nagkukuya-kuya ko para lumabas nga nung April 15, pero wala talaga. Talagang pipigain mo yun, pero hindi naman masyado madiin. So, talagang ginaganon mo yun. I-fold mo yung para lumabas yung kanyang dugo, pero wala talaga. So, yun yung kwento ko kay Doc. Wala na, Doc. So, ayun na nga, sinabi ko sa kanya na sumasakit minsan dito sa baba, dito sa gitna, dito sa may injured, dito sa taas. Pero, sabi ko, Doc, tolerable naman siya. So, parang normal lang naman ata yun. So, ganun na nga, nag-smile lang si Doc. So, sabi niya, okay, naglalakad ka na, which is good. So, talagang masaya si Doc. So, okay, ang gagawin natin for today's, ganun si Doc. Sige, ang gagawin natin, yun na, sabi niya, x-ray muna ako. So, pumunta muna kami sa x-ray, and matagal din dun sa x-ray, kasi ang dami din senior citizen. So, na-encounter ko madaming pasyente. And kasi yung last na check-up talaga is walang katao-tao. So, ayun na nga guys, check-up mo ko na, nag-x-ray na ako. Yun nga, pinapasok na ako. And, then, naghihintay ulit, and then, tinawag na naman yung pangalan ko at ayun na, sabi ni Doc, ganun naman si Doc. Hindi, natutuwa lang ako kasi masaya si Doc. So, ayun na, good news. Parang good news. Gumanin ulit si Doc sa akin. So, maganda yung x-ray mo. Maganda. Siyempre, natuwa ako kasi yun yung inaano ko, yung iniisip ko pag may check-up. Kasi, di natin alam kung naggumanon ba yung paa ko, di ba yung last check-up ko, hindi talaga siya pantay. Pero may kakilala si Chad Landers okay, hindi, pinsan niya na babalik yung pagka-straight ng paa di ba ganyan? May ganyan siya. Tapos, parang, hindi, yung mga excess ata niya is mawawala din yun. So, yun na nga, yung x-ray ko is very good. So, maganda yung x-ray ko. Maganda yung resulta ng x-ray ko. Yung nakikita nyo sa malapit sa fibula noon na parang, hindi, ang Tagalog, ang Ilocano kasi sa amin nun is yung naparpar ba? Parang nadurog ba na buto-buto dun sa malapit sa fibula. Nung in-explain ko kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun. Yun guys, wala siya, yung parang, alam mong nagdudugtong na talaga, yung nawala yung konting bones na parang tumalsik, parang nawala siya, yung ngayong result.
parang dumikit, tapos, basta dumidikit na siguro sila. Yung nakita ko, parang dikit na. Yung iba naman yung dito sa kabila, talagang dikit na siya. Pero, hindi siya totally straight ha. Pero, sabi naman nila mawawala. Yung matatanggal naman yung excess nun eh. And then, yun nga, sabi ko na naman, is, Doc, wow, good news, ganun. So, sabi ko na naman, Doc, masakit minsan dito sa baba ng nabangga. Kasi may injured eh. May cast pa din ako until now. Kasi nga, may sugat pa siya. Yun yung gasgas nung nabangga. And, parang lumala siya, o kaya lumala siya nung nilagyan ng bakal nga sa gitna. Parang lumubog yung sugat. Kaya gumanon konti. So, ang sabi kasi nung last check-up is, malasagan lang po pa data ko na Ilocano. Parang matatabaan niya. Parang gano'n na nga, matatabaan pa niya yan. So, yung gumanon, ganon yung, hindi, parang ganyan eh. Nung gumanon konti yung sugat ko, yung ganyan. Pero ngayon, parang umangat na konti. Kasi may laman na nga. May laman na yung pako. So, yun yung sabi ko. Tignan nga natin. So, binuksan niya. Ano ba sabi ko sa'yo noon? Sabi niya. Hintayin natin tumuklap. Matuklap mag-isa. O kaya, hintayin nating maghilom ba? O kaya, tutuklap na lang yan mag-isa, Dok. So, nag-joke pa naman siya na, tanggalin natin. Nagumano naman ako. So, tinanong ko dun sa mga screw, kasi hindi pa natanggal yung stitches. Yung malaking stitch dito sa tuhod ko na wala na sila. Tapos yung isang stitch doon sa malapit sa tuhod. Dito sa taas is natanggal na. Tapos yung isa hindi pa. Tapos yung dalawa dito sa baba, hindi pa totally talaga natanggal. Ang sabi ni Doc is, hayaan mo lang matatanggal din yan. Malalaglag din agad. Malalaglag na lang sila. Ganun ba yung pagkasabi? Malalaglag na lang sila. So, ayun na nga, nilinisan niya, tinignan niya kung wala talagang nagtutubig dun sa sugat. So, okay naman siya kasi nakikita niya, natatabaan niya na yung pako. Parang gano'n na nga, yung nalalasagan na nga. Malasaganan. So, yun. So, okay na. So, tinanong ko kay Doc kung pwede naman pa tumakbo. Siyempre, nagtanong ako kasi madami nga akong napapanood sa YouTube na kagaya ko. Siyempre, yung experience kong ganito, guys, alam kong meron na makakapanood nito kung ano ba yung mga experience nila o kaya yung mga katanungan nila sa mga ganun. Kasi ganun din ako, nagsisearch din sa YouTube kung ano mga dapat gawin, mga ganun ba. Yung ine-expect mong mangyari sa paa mo, ganun. So, ayun, sabi naman ni Doc, pag may aso, tumakbo ka. So, ayun, natawa kami ni Mama kasi si Mama lang yung kasama ko that time. So, ayun, pwede, sabi niya, pero hinay-hinay lang. Huwag ka mo munang masyadong So, yun kasi 4 months pa lang naman siya nasa healing process pa. Pero very good na daw yung paa ko. So, ayun na nga guys. So, very good yung result. And then, may nalaman pa ako. So, di ba yung x-ray ko is, yung x-ray is, dito guys. Ang pagkakaalam ko, nasa gilid yung plate na nilagay. Hindi ko lang nalaman. Nasa gitna yung plate ko. Ito yung bones nyo. Yung tibia nyo, di ba? Yung tibia nyo. Dito nila, tapos nabali sa gitna. Dito nila pinasok yung nail. Ayan o, dyan. Akala ko dito sa gilid. Kasi karamihan na nakikita ko sa gilid. Talagang naanis ako. Kasi, wow. Nalagay nila yung plate dun sa bone marrow. So, yun pala. And ang good news. Hindi ko alam kung ma-excite ako or natatakot ako. Kasi okay naman siya. Ang good news. Alam mo ba ang sabi ni Doc? Alam niyo ba yung sabi ni Doc? Maganda yung resulta ng mo. Nag-heal talaga siya. Pwede na natin tanggalin sa December yung plate. Yun yung sabi niya. Siyempre na-shock ako. Kasi, ang sabi niya kasi nung operation is,
after operation is after 2 years. Sabi niya, maganda yung resulta, yung healing process mo, kaya nating tanggalin na kahit wala pang 2 years. So, 8 months pa lang ako sa December. So, gusto niya nang tanggalin yung plate na nailagay sa tibia ko by December. So, bago ka magbakasyon, tanggalin na natin, sabi niya. Ang iniisip ko naman, pero hindi ko sinabi, ha. Kasi may check-up pa naman ako sa October. Ang iniisip ko, okay naman, excited ako kasi, syempre, okay nga yung resulta, diba? Sabihin, maganda yung bones ko, maganda na yung healing process niya, kaya gusto niya nang tanggalin, ganun. Kasi iniisip ko, sabi niya kasi, tanggalin natin bago ka magbakasyon or bago mag-holiday, bago mag-Christmas, ganun ba? Iniisip ko, naka-bed rest ako ng December tsaka bagong taon. Sabi ko gano'n. Pero nasa isip ko lang yun. Pero hindi. Wala pa naman akong sinabi na kasi hindi naman niya pinilit. Sinabi niya lang na pwede nang tanggalin yung plate na nilagay kasi maganda daw yung process. Yung healing process. So, natuwa naman ako doon. Sobrang tuwa niya nga Good nga siya September 3, 5 months na ako. So, 6 months na ako sa October. Diba, nakikita ko kasi healing process ng mga fractured is 6 months. So, i-update ko na lang tayo sa next check-up ulit, October. Sa awan ng Diyos, sa October. Kung ano na talaga yung decision namin. At, yun yung resulta ng aking latest check-up, latest x-ray. So, okay na siya. Didikit-dikit na talaga siya. So, ayun na yung vlog natin for today. Sana na gustuhan nyo yung pagkwento ko sa inyo at natuwa kayo. Hindi. Sana matuwa din kayo. Kasi natutuwa ako sa resulta. Natuwa din ako pag good mood si Doc. So, ayun. So, yun lang yung vlog natin for today. Sana na-enjoy nyo ang aking pagkukwento at pag-share ng aking experience. Sa lahat ng mga nakaka-experience na na-experience ko o kaya may fracture, talaga huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tanggalin nyo yung negativity. Talagang tinanggal ko. Alam kong nakakasama yun. Sabi ko sa sarili ko at saka sabi ni Jan. So, nandito lang ako sa kwarto na tumitingin-tingin ng pamparelax. Guys, ang calcium na lang pala yung binigay sa akin ni Doc. So, nung June, calcium and ointment. So, yung ointment is wala na, ubos na din. Antibacterial yun para sa aking injured na paa dun sa nabangga. Nagpapasalamat ako sa lahat na nag-prepare at saka yung mga kasama ko dito sa bahay, lalo na si Chad na nagbibigay sa akin ng positive vibes. So, ayun. Thank you kay God na andyan lagi. Ay, kay Tita Mina, kay Dada, tsaka kay Tita Rhea. So, sila yung nangungumusta sa akin lagi. Thank you. At, ano pa nga ba? Yun lang yung x-ray Sobrang ganda ng resulta. So, talaga sa awan ng Diyos, maganda naman yung healing process ko. Talagang pinupush ko talaga maglakad. So, okay. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo itong video. Till next time!